Paano magbayad ng pag-ibig contribution? Let's go. Unang gagawin ay buksan ang GCash application. Click Bills at mapupunta ka sa Pay Bills. Under Pay Bills, mahanap mo ang government. Just tap it. Dito sa government, scroll down ka lang hanggang mahanap mo ang pag-ibig. Or you can search it sa search bar by typing PAG. Once nag-type ka na ng PAG, this will appear. Select pag-ibig. At mapupunta ka na sa Pay Bills section ni pag-ibig. Dito sa PHP, dito mo ilalagay contribution mo. Tanong, magkano po minimum monthly contribution? Based sa pag-ibig, ito po yung list of minimum monthly contribution based sa type of your membership. For me, since self-employed ako, I need to pay 400 pesos monthly. Dagdag kalaman for bigger savings and dividends, you can choose to pay more than the minimum contribution required. Meaning, for example, self-employed ako at 400 pesos lang minimum na kailangan ko bayaran monthly. Pero since gusto ko malaking savings, maglalagay akong 1K. Pwede po yun. But since ayaw ko maglagay ng sobra sa minimum contribution, since magkukulang budget ko, I let it be the minimum 400 pesos. Note pala, may service fee si pag-ibig when paying contribution using GCash worth 5 pesos. Dito sa type, pinutin mo itong down arrow para makapili ka kung ano yung babayaran mo. Pero since ang video na ito is about pag-ibig contribution, pipiliin natin members contribution. Dito naman sa account number, ito yung pag-ibig number, also known as MID number. Ito yung unique ID identification number na binigay sa'yo ni pag-ibig nung nag-register ka na maging member ng pag-ibig. Just enter it here sa account number kapag tanda mo pa. Tanong, paano naman po kung hindi ko nang matandaan ang MID number ko? Hindi mo na matandaan, makikita po siya sa personal pag-ibig loyalty card mo. Kapag wala ka namang loyalty card ni pag-ibig, pwede nyo makita MID number ninyo sa resibo na binigay ni pag-ibig sa inyo every time na magbabayad kayo contribution sa branches nila. Dito naman sa period covered from at period covered to, ito yung magdidikta kung anong month magre-reflect bayad mo. For example, since January 2025 lang gusto ko bayaran isang buwan, I will click this box and I will set the date sa January 2025. Tanong, will it matter po ba kung ano nakalagay na day dito sa set date? Based sa experience ko po, hindi naman nagmamatter. What really matters is tama yung month at year na nailagay mo. So, once na-set mo na ang tamang month at year, click OK. At makikita mo na ang period covered from is January 2025. Walang day na nakikita. Kaya sinabi ko na the day does not matter sa set date. Dito naman sa period covered to, ito yung magdidikta kung hanggang saan ang payment mo. So, since sinabi ko kanina, January 2025 lang gusto ko bayaran, I will click this box and set the month and year correctly, which is January 2025. Then click OK. At makikita mo na month at year pa rin naka-reflect. Tanong, what if gusto ko po bayaran January to March 2025? In that case, kailangan natin ibahin ang PHP at period covered from at period covered to. Simulan natin dito sa PHP. Since 3 buwan ang sakop na January to March at ang required contribution ko ay 400, kailangan natin ito i-multiply by 3. Take me for example, since 400 pesos ang required contribution ko monthly based sa aking membership type, I need to multiply my required minimum contribution by 3, which is equal to 1,200 pesos. Kaya 1,200 pesos nilagay ko dito. Dito naman sa period covered from, wala akong babaguhin dito kasi January to March 2025 naman gusto natin bayaran, which is yung January, yung period covered from. Dito naman sa period covered to, we need to edit it. Instead of January 2025, gagawin nating March 2025. Once na set na yan, click OK and it will reflect at makikita mo na March 2025 na ang period covered to. Tanong, sabihin natin na January 10, 2025 ngayon. Pwede ko pa po babayaran ng December 2024? Sagot, opo, pwede. Nung pumunta ako sa Pag-ibig branch and according na rin sa research ko, ang deadline ng payment for monthly contribution is the 10th of the month. Meaning, if January na ngayon at gusto mo bayaran ang December 2024, pwede pa ito as long as hindi pa lumampas sa 10th day of the month. Meaning, if January 11, 2025 or January 10 up na ngayon, hindi mo na pwede bayaran ay yung December 2024. Speaking of January 2025, bumalik tayo dito kung saan January 2025 lang gusto ko bayaran at kumpletuhin natin remaining blank part. Dito sa email address, optional lang ito. Pwede na natin hindi lagyan. Pero for me, lalagyan ko para may matanggap ako resibo sa email. Just in case magka-problema ako sa Pag-ibig, may mapapakita ako. Once na fill out mo na, scroll down ka lang hanggang mapunta ka sa Protect Your Bills, kung saan we will uncheck the box para wala tayo bayaran for insurance. Once nagawa mo na yan, click Next
at mapupunta ka dito kung saan you will be given a chance to double check kung may typo ba sa nilagay mo na info. Kapag may mali sa info na nilagay mo, you can click this back arrow para makapag-edit ka pa. Once tama na lahat ng info na nilagay mo, click confirm. Then GCash will process your payment, and after ma-process ang payment mo, makikita mo ang resibong ito as proof na bayad ka na. Tanong, ilang days po ba bago mag-reflect ang binayad? Based kay GCash, 3 business days hihintayin before mag-reflect bayad. Meaning, if nagbayad ka ng Monday, by Thursday or Friday magre-reflect ang bayad mo. Kapag Thursday ka naman nagbayad, by Tuesday or Wednesday magre-reflect bayad mo based on experience. Kasi hindi kasama ang Sabado at Linggo sa business days. Tanong, saan at paano malalaman kung nag-reflect na contribution ko sa Pag-ibig galing GCash? Para malaman kung nag-reflect na contribution mo, visit Virtual Pag-ibig page, mag-login ka. Once naka-login ka na, sa kaliwang parte ng screen, hanapin ang regular savings at pindutin at mapupunta ka dito. Dito sa year, type mo kung anong taon na contribution gusto mo makita. Pagkatapos, click View Contribution at mag-a-appear sa baba ang contribution na bayaran ko for this year 2025. Helpful ba ang video na ito para sa inyo? And gusto nyo din matutunan paano kumuha ng Pag-ibig loyalty card? May tutorial din ako para dyan, click mo lang ito. O di kaya gusto mong matutunan paano pagbayad ng Pag-ibig housing loan? May tutorial din ako para dyan, click mo lang ito. So if you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang. See you in my next video. Let's go.